Shock the system. Raul Ramos here. We're back here in the studio in the South because we're sitting down with the head coach of We Can Run. We Can Run. Yan. All right. So, sino pa ba to? None other than Mr. Ken Mendola. Coach Ken. Hi Raul. Naku, maraming salamat ha. Thank you for having me here. Oo nga. This is your first podcast interview? Kasi I also saw some snippets. You were already interviewed in some media outfit. Pero I think officially, ito yung first podcast. Yung first ng podcast. Yun. Nako. Kaya medyo kinakabahan. Ano lang, siyempre, let's shake the cobwebs. Ano lang to, it's just a very informal conversation. And siyempre, gaya nung pinag-usapan natin kanina nung wala pa tayo sa record button, basically, when you think of the running community, one of the fastest growing running clubs or teams, diba, in the Philippines now is We Can Run. And kayo yung coach niyan, yung driver niyan. Basically, you're the heart of We Can Run. Diba? So, let's talk about your journey. Diba? Coach, alam ko na you were a registered nurse. Diba? In the US. No? And then, siguro, stroke of fate, medyo naiba yung ano mo, no? Yung path mo. Diba? So, tell us about that. Ano yung nangyari? Kasi, going to how We Can Run was actually formed. Pero before that, ano yung naging, insight mo before that? Nako, mahaba-haba to, Raul. Walang problema. Marami tayong film. Ang dami backstory nito. Sige. But anyway, sige, I'll try to kung ano yung mga importanteng details, no? But anyway, I'm a BS Biology graduate. Since my parents are both doctors, kaya ako napunta dun sa course na yon. Somehow, although, syempre, being a good son, syempre gusto mong i-impress, di ba, yung parents mo. And usually, plus panganay pa ako. And usually, di ba, you follow the footsteps ng parents. So, at that time, to be fair naman to them, they hindi naman nila talaga pinilit na dapat mag-doctor ka or something. Pero at that time kasi din, from high school to college, medyo vague pa basically, hindi ko pa rin alam kung ano yung gusto ko talaga at that time. So parang naisip ko lang, okay, fine, sige. Since doctors naman sila, then might as well pursue yung BS Biology para at least kung hindi man, at least meron akong pagtatanungan din. Let's say kung, di ba, may mga hindi ka alam about it. But anyway, so, ang nangyari, since LaSalle is tri-sem, so nakuha ko siya in 3 years. Pero ang effect kasi sa akin, at that time, after I graduated sa BS Biology, kind of parang ako na-burnout mentally. Kasi nga, siguro, it's one thing na you're studying na gusto mo yung technically yung mga topics yung pinag-uusapan doon versus na parang you're just going through the motions of finishing yung course. So, when I graduated, sabi ko, parang I wanted to take a break. So, parang at least, syempre pag ganon, 1 year gap yun before you proceed dun sa medicine. Pero meron na ako Raul may nag-NMAT na ako, may school na. Actually, namimili lang ako It's either LaSalle, Cavite, or UERM. Pero was leaning really towards UERM kasi nga mas sila mas matagal na sila yung program. I was really interested dun sa program. But yun nga, after a month nung break na yun, so ito na, may tumawag na company. Kasi ganun nata talaga from let's say lalo na kung LaSalle, 'di ba? Madaming companies call you and then they ask kung if you'll be interested, ganito ganyan. What happened to me is, imagine mo Raul, 1 month pa lang 'yon na naka-break ako.
somehow, kasi diba sabi ko, diba parang akong napagod. Pero I think it's more of mental pagod. Yeah. Sabi ko, parang naghahanap na ako na anong gagawin after that period. Parang hinanap na ng katawan ko na, diba kasi sanay ka, tricep, on the go palagi, go, 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 diba? So, sabi ko, sige, subukan ko na lang. Wala namang total, naka-break naman ako, then might as well, diba, subukan ko. So, I went doon sa interview process, sa lahat, sa application process. And then, nakuha ko. So sabi ko, okay, sige. Ironic pa, yung pinasok ko na company, ito walang, as in talagang walang walang, parang in the spur of the moment na sige, subukan ko lang. Sales, yung pinasok ko. Okay. Sales, yun ang pinakaayaw na ayaw ko. Okay. Kasi nga mahihain ako Mahihain talaga ako. And then, sabi ko, nung nalaman ko about it, ang isang ko na lang doon is sana may mga incentives, maganda incentives. Di ba kanina banggit mo, medrep ka? I was hoping na parang sana ganon na may mga pakotse, mga ganon, di ba? Kasi usually yun ang habol mo di ba? Pag graduation, gusto mo na ganon. So, anyway, I was there for, after a year, so syempre ito na, di ba? Parang tatawag na yung mga schools, kailangan na yung commitment mo kung papasok ka ba or hindi. Oo. Ang mali lang is, syempre, nag-work ka na, so you're earning, you're starting to earn for yourself, di ba? Exactly. So nawalan ako ng ng drive, bumalik, mag-aral. On the nursing practice. Yung bio. Dapat mag-med ako mag-med So, na yon na parang sama, parang na-alter. Tapos, ang ko pa naman doon sa parents ko, magbe-break lang ng 1 year and then babalik akong pumasok. So, nung binalik ko yung news na ayaw ko na mag-med. Kasi nga kumikita. Siyempre, na-disappoint sila. But anyway, pinursu ko pa din since at that time, medyo na-enjoy ko na siya yung work And then you get to meet a lot of people and then somehow, feeling ko nga, mas doon na-develop yung character ko in communicating with yung mga different people Pero I mean pagdating sa yung mass people na nasa stage ka, nandun pa rin yung stage stage fright ko. But in dealing with different kinds of people, kaya ko humarap kung president man yan or in dun sa pinaka-lowest rank. Kasi I mean na-train kami to do that So imagine mo, Raul, tumagal ako ng 5 years doon so ganun ko siya nagustuhan. Ganun ko siya nagustuhan. Plus, yung company kasi that I was with, kumbaga, pag nalaman nila na sales ka, you're from that company, kumbaga, siya yung parang technically, at that time, parang creme de la creme na mga, magaling to, mahusay to. Right. Parang ganun. So, tumagal ng 5 years. The only reason na nag-resign ako from work, parang sabi ko, hindi, okay na ako dito. Siyempre, yung separation fee, I mean, may ganun na, di ba? Malaki-laki rin yun. But more like, kasi yung mga mentors ko at that time, isa-isang nawala. Until na yung pinaka-last mentor ko, nag-resign, parang sabi ko, parang nawala na yung drive ko din to really pursue. But, imagine mo, Raul, yung 5 years na yon, ginapang ko yon from sales sa baba hanggang I was able to branch manager ako actually. And wow. Kami yung first batch, yung mga technically ito yung mga bata na pinadala sa province. So ako na-assign ako sa Iloilo and I handled yung Panay region. Yeah. Yung buong Panay region. So actually that's another story din, kung parang feeling ko at that time, para rin ako na-push doon sa position na parang feeling ko hindi ako ready. But anyway, yun nga. Yun na naman kinaganda doon, as you experience these kinds of experiences, you grow as well as a person. So, when I resigned, so eto na naman, may break. So feeling ko, yung parents ko took that opportunity na parang, since kausapin ka ulit. So, hindi talaga ako tinitigilan. Yan talaga yung mga nanay-tatay. Pero this time, mas medyo kind of, parang swabe yung pag, nasabi na,
o tara, mag-ano tayo, mag-US tayo, sumama ka. Sabi ko, why not, di ba? I mean, at that time, okay naman. So, sumama ako actually yung mom ko, siya yung pumunta ng US. Pumunta kami yung US. And then, yung purpose ng mom ko, kasi nga yung mga kapatid niya, it's either nurses or pharmacists. So, technically, nasa medical field. Yeah. So, nung pagdating ko doon, una ko talaga napansin, Raul, sabi ko, shucks, ba't ang lalaki ng mga bahay nila dito? Tapos sabi ko, naka 5 years na nag-work, wala man lang akong ganito. Naipon. Wala akong naipon actually. Kasi nga, di ba? Oo. At saka gastos ka rin ng gastos eh. So, pero sabi ko, yun ang medyo nag-ano sa akin na, medyo light bulb yun. Medyo nag-ano siya. And then, kinausap ko ng mom ko and then sabi niya, why don't you consider yung nursing? Parang feeling ko that was our compromise at that time na parang, sige, kung ayaw mag-doktor, di mag-nurse. Kasi nga ang goal nila is for me nga, na pumunta ng US eh. Doon talaga. So, okay, pinabigyan ko, nag-nursing ako. Imagine bio ka, 3 years. So, I took that opportunity, balik ako mag-aral, and then 3 years din yon na ginugol ko doon. So, imagine mo, naka 6 years ka na ha. Kasi yung first year, syempre may mga subjects ka pa kukunin, and then yung nursing proper kasi it's 2 years. So, inano ko yun. Although at that time, ang maganda ng Raul is... MLE, di ba? Lahat yan. USR. Maganon. So at that time, maganda lang. Since yun yung influx ng mga... Madaming di ba pumunta ng US nurses. So this time, kasama ko yung... Tatlo kaming magkakapatid na nagsabay-sabag ng nursing. So, yun. I mean, lahat namin na natapos namin lahat yun. And then, eto na, graduate na nursing. So, kinuha ko yon yung exam, board exam, napasa ko yon. Tapos, yun yung binanggit ko sa'yo kanina. Sabi ko, talaga may nangyayari along the way. Pumutok yung leakage issue. Oh, okay. At talagang sa lahat pa ng batch na puputokan, kami yung sa amin na tapat. Kailan ba yan, Coach? 20... 20... Malaking issue yan dito, di ba? I remember. Hindi ko alam. 2006 ata, 2006 or 2000, I think 2006. Oo. But anyway, syempre ako, wala namang pakialam dahil pumasa ako, so walang problem. Ang problem ngayon, Raul, is okay naman, i-honor yon na pumasa ka sa boards. Kaso ang problem, kung pupunta ka ng US, si US naglabas ng rule. Pag hindi mo inulit yung exam, hindi nila i-honor yung exam mo. So parang naka-blanket rule yan na sa lahat ng mga nagpa-plan pumunta ng US. So wala akong choice nung time So sabi ko, okay, fine, sige, kunin natin. Eh di ba ang nursing boards usually I think every 6 basta twice a year siya ginagawa. So sige, break na naman. So naghintay na naman ako. Pero along that line, sabi ko kunin ko na yung NCLEX. NCLEX kasi is for the US Correct. Oo. Parang sinabay-sabay ko na siya habang fresh din na, di ba, kaka-graduate mo pa lang din. So, insakto, nauna yung schedule ng NCLEX. So, imagine mo yan, Raul. At saka, timing din kami yung first batch na kasi usually NCLEX sa US mo yan US soil mo yan kukunin But this one, nagkaroon ng nag-grant ata. Nagkaroon sila ng dito. Parang site. Parang site. So kami yung first batch. So naano ko yun. Napasa ko yun yung sa NCLEX. And then, parang after 3 months, kinuha ko ulit yung licensure exam for yung sa boards nga. And then, same din. Napasa ko yan. So, sabi ko, finally, okay na. Alright. So, process, diba? So, syempre, may mga may mga proseso yung gagawin. So, wait and see pa yan. Insakto. Nagka-recession. Okay. This was yung collapse nung 2008 ba? Basta, yung recession na yun. So, ang nangyari, syempre, prioritize ni US yung mga tao nila. Yeah, exactly. So, instead na nalimit ngayon yung mga nurses na pupunta and dinagdagan pa nila ng mga requirements. So, parang to cut the long story short, mas lalo akong mahirapan pumunta ng US at that time, recession. Pero, tinry ko pa rin kasi 2010, I went there sa US, 2010.
Tapos, I tried to, kumbaga, work out, no? Yung yung papers ko. Kasi hindi ka application. Yun yung way para para ma-shortcut mo siya. Correct. Kasi kung dito ka magagaling, madami talagang dadaanan. Saka yung requirements sobrang, parang mag-aaral ka ulit eh. So, when I was there, imagine mo yun, Raul, nandun yung kung saan nag-work yung parents ko. And then, of course, may mga, the usual lawyers and all, petition and all. And then, sakto, kasi may mga kota-kota yan eh. May cut-off yan eh. Yeah. Inabot ako ng cut-off kasi hindi naman pwede na pagdating mo ng US, mag-a-apply ka. So, ma-red flag ka nun. So, siguro after 3 months, doon ko lang pinroses. And then, wait and see. Pero yun nga, inabot ng cut-off. So, the long story short again, hindi nag-pan out. Yes. Hindi nag-pan out. Pero, imagine mo, Raul, nag-ano na ako nun nag-OJT ako nun kasi nga, dun sa office ng mom ko. So, somehow, natutunan ko din. Pero ano lang ako, sa office lang. Parang moonlighting, ano? Parang tawag nilang QA. Parang okay. Quality control. So, lahat ng mga reports, ako yung nag-check. Which is, sakto din kasi kung fresh grad ka, lahat yun, madali sa'yo eh. But anyway, so, nung magpapaso na yung yung visa ko, no? Kasi, yung stay mo doon. Kasi, di ba, you're only allowed 6 months. Yeah. Maximum na yan. 6 months. Actually, yung mom ko nga gusto extend ka pa. Mag-extend. Pero sabi ko, ayoko kasi nga ayokong ma-blacklist. So, umuwi ako dito. And then, somehow, para ako na-frustrate din ng pag-uwi ko. Kasi nga, diba, inaral mo yun, nursing. Tapos, technically, 4 years yung ginugol mo doon. Saka, diba, yung mga issue pa. Pero, pinasa mo pa 2 exam. Diba? Pero, hindi nag-pan out. So, sabi ko, parang nakaka-frustrate. At saka, at that time din, Raul, ayokong, hindi naman sa ayaw, but, para ka mag-duty dito sa atin, masyadong parang masyadong bugbog masyado kang bugbog. Yeah. Hindi siya commensurate doon sa yung work na ibibigay mo pag siyempre ang comparison mo sa US ngayon, 'di ba? Kasi yun yung goal mo, pumunta ng US. Sobrang layo, 'di ba? Yeah. Sobrang below minimum yung pay dito plus yun nga bugbog ka pa. So parang at that time, nag-wait and see lang ako kung sabi ko, sige, tingnan natin kung anong gano'n. Pero, while wait and see, yung 2010 na yun, dun pumasok yung running. So, okay. Yun din at yung... that time pa yan, 2010 pa 2010. pala. Okay. So, ito yung, I think, if I'm not mistaken, I think ito yung second wave. Kasi meron 2006 na wave ng mga runners. And then, pero ito yung basically, ito yung mahabang wave ng talagang halos every weekend naghahanap ka ng panay races. So, BGC pa yun. Panay BGC. Mura pa yung registration. Yung registration nun. Di ba? Oo, 2010, yeah. But anyway, prior then to entering, no, yung pag-try dun sa run, no. So, I decided mag-practice. Nag-school nurse muna ako para at least malapit lang dun sa bahay namin, which is si Southville. Nag-ano sa Southville. Para malapit lang. Para hindi masyadong effort. Habang naghihintay din ako, yung next move ko. So, nandun lang ako. And then yung boss ko, yung head nurse sa Southville, which is si Miss Jess, no? Siya yung literal talaga, Raul, na parang 6 months. Mabibilang ko kasi alam ko yung months na nag-start siya akong mag-aya sa akin. So 6 months akong niligawan. Sabi niya, tara mag-run tayo. May race na ganito, may ganyan. So at that time, lahat ng excuse nagamit ko na, basically. So, ang daming excuse na sinasabi na parang, hindi ako pwede kasi may ganito, may ganyan, di ba? Until eventually, summer. Napapayag ka niya? Ha? Napapayag ka? After 6 months and summer. Okay. Summer to. So basically, parang siguro, nawala na ako ng excuse. Sige na nga, subukan natin tong nung run na to. Pero at that time, ang ginawa ko, Raul, nagyaya ako ng iba. Okay. Parang, within the area din? Parang yung basically yung wife ko na doon and then yung mga friends ng wife ko, no. Nagyaya kami. And some teachers from Southville. Kasi for me, di ba, kung para mas maging fun, mas maganda madami. Yeah.
So yun yan, naalala ko yun, Mizuno Run. Sa BGC, yung Infinity Run. Oo. So, I remember that. Yeah. Yung first run, imagine mo, Raul, late pa kami dumating doon. So, gano'n kami walang idea talaga sa run. Late pa kami dumating. And yung mga kasama ko pa, may dala-dala mga chicha. Meaning, talagang nag-bounce up. Kala mo magpipiknik. Oo. Siyempre, race, di ba? So, ang hirap mag-park. So basically, na-late kami siguro mga 10 minutes, 15 minutes dun sa gun start. So pagtingin kong gano'n, sabi na, sir, late na kayo, ganyan. Pwede na kayo. Sabay kami. Yes. Oo. So iniwan ko sila. Sabi ko, mauna na ako. Kasi nga, nag-start na. And then, doon ko na-feel, Raul, na parang, wait lang. Parang okay siya. Okay. In the sport itself, coach, siyempre, yung running. Yung run. Parang sabi, parang okay siya. At saka yun yung first ko experience yung first fun run hindi na ako experience. nag-run prior to that. Okay. Yun talaga yung fun run. Sabi ko, parang okay. Parang feeling ko, although naalala ko mga 32 minutes yung time ko, hindi naman siya mabilis. Diba? Pero sabi ko, parang, alam mo may inkling ka na you can be really good at this sport. Hindi ko lang alam. Push baka 32 minutes sa 10K yan, ha? 10K? Hindi, 5K. Okay. 5K to 5K. Kasi mabilis. May gano'n lang akong inkling, pero parang nung inaano ko na nga siya, parang sabi ko, parang imposible naman kung podium ka rito. Ang dami mabilis. But deep inside, parang alam mo na parang you can be good at it. Pero at that time, hindi ko pa alam kung ano siya. May gano'n ako inkling. So, na-enjoy ko siya. Run every weekend. And then yun nga, one of our close friends, sa family friends, si Dennis Ong. Okay. Siya yung talaga raw, siya yung nagtiyagang every weekend. Ano lang kami, di ba? May tawag doon, di ba? Weekend warriors. Yes. Siya yung nagtiyagang sumusundo sa akin. Kasi magkapit-bahay lang kami. So, tara, run tayo, ganito, ganyan. So, siya, sobrang tiyaga na talagang sinusundo ako. Minsan, Ayala Alabang kami, minsan Philinvest, minsan BGC. Basta kung saan kami napupunta. Ngayon, yun na sorry coach, ang time yung mga time yung Condula runs. Tama ba? Right, no? Oo, yan. Yun yung time niya. So, siya yung sama parang naging ko din I mean, I can say na parang mentor, more of body din. Hanggang talagang nag-progress kami sa longer distances. And then eventually, after that, yun na, parang after 2 years pala, I decided to join yung TBR. So batch ako ng TBR kung 2010 yan, 2012 batch. Wait. Third batch. Okay. Coach, halos magka-batch pala tayo. Ano ka din? TBR ako, coach, 2011. Ayun, magka-batch tayo. 2012. Yeah. 2012. Oo. Yun yung una kong marathon coach na parang nagdidelirio ako pagkatapos. Kasi at that time, Nuvali, di ba remember? Nuvali. Nuvali. Tapos siyempre, alam naman na lang ako ng asawa na budol, the usual, kasi gusto namin magpaliit. No? Yeah. So that was the time din pala. Magka-batch pala tayo. So, small world talaga, no? Yun yung yun yung first ko. But then again, nung pag-sumali ako doon, ang ginawa ko, nahatak ako. Again, para mas gusto ko kasi mas masaya pag may kasama ka, di ba? Yeah. And then, yun na, Raul, yung TBR. Okay. And then, kung 2012 siya, after 3 years, I did nakapasok ko sa Chicago Marathon. Okay. Through the lottery. Okay. Actually, maswerte ako that year. Kasi aside sa Chicago, nakapasok din na ng Tokyo. Pero, hindi ko na yung Tokyo kasi nasa US ako at that time. Okay. But anyway, yung Chicago, I think yun yung nag-ano sa akin din. Somehow... Yung nag-create ng spark sa'yo. Nag-open ng doors, actually. Okay. Yung when I did Chicago. Pero, prior pala, Raul, I'll just mention this kasi nga, para siyang basta part ng part parang ng black story. by black, Di ba 2012, batch 2012 ako. TBR. 2013, nag-pacer ako. May friend ako. Saan ko? Sir Erwin. Sa TBR din. TBR. Okay, yeah. Same batch kasi kami 2012, pero medyo hindi maganda yung yung takbo niya ng 2012. So, nung malapit na yung race, sabi niya,
Ken, sabi nilang, baka pwede mo ako i-pace dun sa second marathon. Kaano ko din to? From Lasal din to, Bayo din to. So, sila yung mga inano ko, hinatik. Sabi ko, naman, sabi ko gano'n. I think, doon nag-start yung pinaka, talaga role is, kasi nga nung nag-pace ako sa kanya, although lang kami, ako kasi at that time, kung lalapit ka, magtatanong ko, I'll just share yung experience ko. Ito yung ginawa ko, ito yung ganyan. I mean, pwede mong gayahin kung gusto mo. Pero sabi ko, di ba, hindi naman pwedeng, hindi naman nag-a-apply din na kung what works for me, might, di ba, baka magano'n sa works. Pero, gano'n lang ako, at that time, pag may lalapit, sige, lang ako, share lang ako ng experience. Pero, siya, sa pinace ko siya, imagine mo, Raul, 7, if I'm not mistaken, parang 7+ hours siya nung yung first niya. Na-cut namin yon to 5, almost sub 5 or almost sub 5. Talaga? If I'm not mistaken. So parang mga 2 hours halos yung na-cut doon. So nung nangyari yon, I think yun na madami siyempre nakaalam. So, ang dami nang tatanong sa akin nung time niya. Yun yung parang siguro start na nung, okay, sige nito, tanong, sige na message. Minsan makakuha ka ng messages din. Paano yung... paano yun? So ako, lang din. Advice lang din. Advice lang din ako at that time. Yeah. And then, probably, I was just fortunate din kasi nga si Jim Lafferty, di ba? Siya yung co-founder ng TBR. After kasi nung batch 2012, gumawa siya ng group sa South. Hindi ko alam kung you've known about this. Yung Pukers, actually. Okay. Yeah. Pukers. So yung Pukers. Oo. So yung Pukers, kayo yung mga nabuo nun kay ano? Kay Jim. Kay Coach Jim. Okay. So, I think, kami nun eh. Initially, I think 8 kami nun, Raul, nung nag-start. Kasi nga, kayo yung mga core niyan, mga nag-founding. Parang, kami yung guinea pig, technically, ni Jim. But anyway, ang dami ko natutunan kay Jim, no? Ang dami ko natutunan. And then eventually, ang nangyari, kasi tumagal yung Pukers. Mga rin ang Pukers. If I'm not mistaken, parang mga 5-6 years tumagal siya. So, talagang plagi kayo nun sa Philinvest ko. Every yun. Hindi Philinvest, sa Ayala Alabang. Kasi doon sa bahay nila eh. So parang gabi, tapos evening pa yon. So usually 7 o'clock yung yung start na, no. So yun yung namin routine, Thursdays, every Thursday, every week yun. Yeah. So nag-start kami ng, di ba, ganun, mga 8 or basta less than 10 kami. Then eventually, lumaki yun eh. Yung yung group na yun. And then what happened is, siyempre kung may mga trip si Jim, ako yung basically parang right hand. Pag wala siya, ako yung nagfa-facilitate. Of course, may may mga instructions niya. Yeah. Until, ko rin siya. Natutunan ko talaga yung mga pinagagawa. And then, yung mga technicalities. In the running, yung sa run, especially yung speed runs. Oo. Yung mga drills na yan. Yung mga drills. Yes. Sobrang, as in talagang at that time, parang sobrang important pala nun. Di ba? Sabi ko kanina sa'yo, di ba? Yeah. Weekend warriors lang kami. So once a week lang kami tumatakbo. So pero this time, the system moment sa inyo yun. Yun ang yun ang shock the system. Yun ang literal. Literal and figurative shock the system. Tsaka, kaya rin siya Pukers, tinatawag na Pukers. Meaning, pag hindi ka daw nasusuka after the session. Ibig sabihin, kulang yung kulang yung effort mo. So, dapat ganun yung pakiramdam. Hindi pa mataas yung RPE mo nun. So, yun. Naman si Jim din, very, actually, very generous siya sa mga info, no? So, ang dami kong technically na natutunan sa kanya. So, going back doon sa Chicago Marathon. So, di ba nakapasok ako sa Chicago, and then actually may din yan eh, may backstory din yon. Supposedly hindi ko siya anong tawag nito,
hindi ko siya itutuloy. Kasi nga, I know magastos. And then, I'm just fortunate din, Raul, no, na there are people, siguro ito yung mga somehow natulungan mo along the way. And then, tumulong sila. As in, actually, tinulungan ako nitong tao na to. And then sabi niya, Ken, ituloy mo na yan. And then, wag mo na isipin kung magkano yung gagastusin. Parang siya mo nang bahala and then later on, pay when able. Parang ganun. Sabi ko, okay, sige. I'll grab the opportunity. Kasi nga, gusto ko talaga Gusto ko na, especially international marathon. Tapos, wala pa nga idea ng world major na. Basta international marathon. Siyempre, iba yung experience, diba? But anyway, pagpunta ko doon sa Chicago. No? Before pala, going to Chicago, siyempre alam ni Jim. Kasi nga, mawawala ako ng medyo, I think nawala ako ng, supposedly dapat 1 month lang yun pero na-extend din yun. But anyway, sabi ni Jim sa akin na parang, since you're going there, somehow kasi medyo kilala ako ni Jim yung background ko din. Sabi na, since you're going there, why not take up yung mga certification? Tapos, for me, galing, ano? At that time, Raul, parang, ano ba to? Wala sa isip ko, wala talaga sa isip ko na mag-coach. Yeah. Pero, sabi ko lang kay Jim, sabi ko, sige, I'll think about it when I'm there, gumanon ako. Kasi ang isip ko lang, yung race, yun lang talaga. Tumakbo or to finish it. Saka, meron kang parang may round trip, di ba? May round trip ticket ka na babalik ka after a month. But anyway, yun lang talaga isip ko, yung race lang. Saka i-enjoy yung kasi nga medyo na-trauma ako nung past na punta ko na, di ba, inayos ko yung sa nursing, din walang nangyari. Yeah. So, yun lang yun ko. Pero sabi ko, I'll think about it pag nandun na. And then, eto na. So race. And then, after the race, na-meet ko yung mga friends ako from Chicago. Na din, na nurse din. Sabi niya, di ba nurse ka? Sabi niya gano'n. Parang, ba't tayo maayusin yung papers mo? Ito na naman. So, ito na naman. Sabi ko gano'n. But anyway, sabi ko, baka mag-iba ng story this time around. So, walang kabalak-balak at saka walang documents na dinala kasi wala namang balak na mag-aayos ng kung ano-ano doon. So, saka pag nagdala kang documents, coach, yun. Mapa-flag ka sa airport. Mare-red flag ka talaga pag nakita nila yun. So, bawal. So, anyway, tinry ko naman. In fairness naman, tinry ko talaga siya. Sabi ko, sige, why not? And then, same na naman, Raul, same story. Sabi ko, parang hindi talaga para sa akin itong yung nursing. And imagine mo kasi nga yung iba, ang problem na it's either, di ba, wala silang lawyer, wala silang employer, no repetition. Ito, syempre, supported ang parents ko dahil yun talaga yun ang So, hindi nag-pan out na naman. So, eto na. Grabe, no? Imagine mo, in-extend ko in-extend pa yung, sabi ko sa mom ko, extend mo na yung extend mo na yung stay. Hayaan mo nang ma-forfeit yung ticket pabalik. Extend na lang natin. Sila na lang bahala. Sabi ko, okay, sige. So, na-extend yun ng 4 months. And then, nung nalaman kong wala na naman, sabi ko, parang, wala. Done. Naano ko na naman. And then, syempre, unang sa isip ko, sabi ko, shucks, babalik ako. And then, syempre, yung wife ko, di ba? Magrereklamo na naman yun. Sabi na, wala ka lang ginawa. Kundi tumakbo ng tumakbo. So, nag-iisip ako, sabi ko, sige nga, maghanap kaya ako ng, kasi nga diba si Jim gusto niya talaga na ka doon, pa-certify, parang ganun. Sabi ko, sige, subukan ko lang maghanap. So, at that time, sa paghahanap ko, Raul, and may isa pa ako nakausap din na parang sabi na, si Mikey. Mikey Villanueva? Yeah. Alright. So, siya yung nag-ano rin sa akin na sabi niya, alam mo, i-ano mo na yan, i-push mo na yan since nandiyan ka na rin, di ba? Wala namang mawala. Sabi ko, Sabi ko, okay, sige. So, hanap ako. So, sa pag-google ko, dalawa yung lumalabas sa US. So, yung USATF, USA Track and Field, and yung RRC, yung Roadrunners Club of America. Roadrunners Club.
Alright. So both naman, parang basically governing body siya. Or basta siya yung kilala doon sa US. Yeah. Pero syempre, ako, since may background ako sa science, saka syempre mas gusto mo na medyo hardcore. Sabi ko, gusto ko yung USA track and field. Saka nandun yung mga yung mga nagtitrain ng seryoso talaga eh. Kasi yung isa, more of hobby. Pero pa din, dinidiscuss pa din. Dinidiscuss, malaking yung group. So, it end up, sabi ko, sige nga, search ako ganun. Imagine mo at that time, nasa Michigan ako kasi parents ko nasa Michigan. Okay, Detroit, okay. So, search ako. Insakto, parang 3 weeks away, may schedule. So, pasok doon kasi kumuha na rin ng returning ticket yung mom ko eh. So, sabi ko, pasok. And then, ang isa kong, condition ng Raul is, gagawin ko siya as long na wala sa West. Kasi ayoko nang gumastos. Pag sa West, plane ka na naman and kung ano pang gastos nandun. At least ito, train ride away lang from Michigan to Illinois. 30 minutes away from Chicago. Sa yung Benedictine University ron. Doon yung venue ng nung USA TF level 1 coaching seminar parang ganoon, para siyang para siyang training. So it's a face-to-face face-to-face siya. So buti na lang supportive din yung supportive yung parents ko kasi nga tinry ko naman yung nursing so hindi lang pan out yun. Sabi niya, sige, kami nang bahala. Feel nila siguro. Sabi niya, kami nang bahala. So at least wala akong iniisip. So inano ko siya, Raul. Imagine mo 3 days lang yon yung seminar niya. So parang technically parang siyang bootcamp. Pero hindi naman bootcamp kasi more of magre-report ka doon eh. Hindi naman yung nandun ka naka doon sa loob. But anyway, Friday, Saturday, Sunday. Imagine mo out of 40, sabihin mo ng 40 kami. Lahat sila majority mga Americans, citizen or resident. May isa lang doon na Indian. Okay. May isa lang na Indian pa, di ba? So, pero resident siya doon. So technically, pag titingnan mo, ako yung selling kit. Ako yung selling kit doon. Kasi di ba, tourist ka. Tapos ka lang doon, nakikigulo. But anyway, imagine yung dami niya tapos nung nag-search ako bago ako nag-register, parang 2 slots na lang remaining. So, naka-register naman ako doon. So, kaya nga sabi ko parang timing lahat. And then, all meant to be, Coach, galing. Although at that time, yun nga, babalikan ko pa rin ng Raul na sabi ko, parang 5 years na akong tumatakbo. Okay. Kasi 2010, 2016 actually. Right. Sabi ko, ano pa yung pwede ko matutunan. Okay. Para yun din yung nag-ano ako parang kind of, isip mo. Oo, lalo nang inaano din ako ni Jim na okay lang yung take up, yung certification, di ba? Blah, 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 ganyan. So, parang for me, parang ano pa yung pwede ko matutunan dyan na, di ba? Ang tagal ko nang tumatakbo eh. Tapos, di ba, madami ka na rin natulungan na napa-finish mo ng marathon. But anyway, alam mo, Raul, okay. Friday, first day of the bootcamp. First day of the bootcamp. Syempre American time sila. So, impromptu, 8 o'clock nag-start. Buti na lang ka-Airbnb ako dun. So, malapit lang. So, lalakarin ko lang yung place. Imagine mo Doon talaga parang okay. Yung pala yung parang nung nagdi-discuss na, parang, syempre, for me kasi, talagang pagdating sa running, ako niyan parang sponge. Sobrang, parang you look forward ko ano yung matututunan mo doon. Pero, ang nangyari is, dahil doon sa nursing background ko, mas madali ko siya na-absorb. Saka, kumbaga, kasi syempre, di ba, may mga physiology, yung body parts, di ba? So, somehow, familiar ka na. Kasi, I can't imagine, let's say, kaya naman siyang aralin, pero let's say kung nandun ka, and lahat parang foreign sa'yo, let's say, di ba? Lalo pag nagdi-discuss ng physiology.
you have to study pa after the days, yung day session kasi may mga ano yan may exams eh. Yeah. So daily ang exams, coach, after may mga actually parang random ano lang, depende doon sa sa instructor. But anyway, sobrang madidrain ka talaga kasi imagine mo 8 o'clock ang start ha. Natatapos kami yung sa schedule dapat hanggang 5 lang yun or 6. Ang pinaka-late namin natapos minsan 8 o'clock. Yung pinaka-last day namin, inabot kami ng 9 or 10 o'clock. Kasi nga siguro talagang inano na rin nila, sinulit din. And during doon sa ano na yon, doon sa 8 to, sabi mo na 8 to 6. Ang break mo is wee break lang. ang let's say magmerienda ka or lunch, working ano yon. So dapat may baong ka. Siyempre ako wala akong baon nung first day. So, at least na ano ko yun. Pero, yun na yung break mo. Tapos pag siyempre, pag nag-break ka, bahala ka kung ano yung ma-miss mo doon sa ano. As in, kaya hindi ko ma-imagine, let's say, kumbaga, kung regular ka na, diba, wala kang background, lalo na wala kang background sa medical. Or science. Science. Ano talaga, I mean, magiging challenging siya. Magiging challenging siya. So, yun ang nakita kong advantage for me. Sabi ko, okay. Baka siguro, kaya ako na pinag-nursing para doon. No. And then, yun na. I mean, siguro ang takeaway ko doon, Raul, for that, yung weekend, na yun, seminar na yun is, sobrang, I mean, priceless siya in the sense na, kasi nga, iba yung face-to-face eh. Yeah. Iba yung face-to-face doon sa online. Okay? Parang hands-on. Hands-on talaga. Hands-on talaga. Yeah. Tapos nalala ko pa nga eh. Kasi syempre pagdating ko, maaga sila eh. So syempre ako parang insakto lang sa oras. So parang lahat nagtingin. Tapos magbibiroan pa nga sila. Mukhang Kenyan to. Kasi nga matakad. Tapos di ba? Medyo mas skinny ka pa ng coach. Oo, kasi yun yung time na, di ba, sobrang active eh. Oo. Okay. So anyway, medyo parang kind of nagiging favorite ka doon sa group. So pag may mga small groupings, minsan yan eh. Kasi favorite. may talaga, may mga groupings na nangyari kasi nga, i-group kayo, let's say, for example, kung 10, group of 10, group of 5, may mga discussions, mga ganun. Basta siya eh. Hindi lang siya classroom setup eh. May may sa outdoors na na setup. But anyway, for me, ang priceless is aside doon sa kasi matinuturo doon, more or less, maano sa book eh. Kasi they provide naman a book. Pero, ang priceless for me is yung interaction mo with different... Correct. Kasi lahat yun, Raul, coaches yun. Saka mo, various experiences. Oo, lahat yun, coaches. So, let's say, di ba, 40 kami. Lahat yun, nagko-coach na sila sa university or basta any school doon. Sa mga varsity, sa school. Yung USATF pala, siya, requirement siya. Para siyang let dito sa atin. Di ba pwede ka magturo habang wala pa. Pero for a certain time, kailangan may ipasa. So sa kanila, kailangan nila ipasa yon para mag-continue silang mag-coach doon sa sa mga school. So, yun, ang dami ko natutunan actually doon sa interaction. Yun yung mas maano ko na sobrang prices. And then, may iba na nakakaano ka pa. I mean, somehow parang nagko-communicate pa, and then let's say kung may certain even ito na, coach. Even ito na, may communication. Yeah, may ano pa rin kasi parang may group kami, parang ganoon. And then let's say kunyari may specific concern kay bato mo lang doon. Then parang brainstorming. Kumbaga brainstorming. So, yun, malaking bagay siya. So, yun ang naisip parang okay, kaya rin siguro. At saka another thing na take away doon is hindi sila masyadong particular actually, Raul, yung pag alam mo naman kasing basics and fundamentals mo, ma-apply mo yan sa mga workouts eh. Pero hindi namin pinag-aaralan yung workout per se na dapat, ito yung workout na maganda, ganito, ganyan. It's more of general, talaga, knowledge, no? Pero, what they really emphasize is yung security, yung safety ng runner. Yung safety ng runner. Kasi what I noticed also, sa atin, for me kasi yun na natutunan ko doon eh. You have to be, ikaw dapat yung somehow
parang mag-adjust or at least mag-adapt doon sa sa athlete. Hindi pwedeng yung athlete mo mag-adapt sa'yo. Parang, kumbaga, parang okay, bubugbugin ko to ng, parang, kumbaga, pag bibigyan ng workout, diba, parang sige, bugbugin mo ng workout yan. Hindi, dapat, i-ano mo siya, yung tamang para doon sa specific athlete na yan. No? Kasi yun ang napapansin ko dito talaga na parang, okay, sige, bigay mo itong workout na to, bigay mo yung workout na yan, di ba? Without even knowing, di ba? At least, dapat kilala mo nga yung athlete, yung background ng ability, ng whatever. athlete. Saka yun, yung mga environment, kung saan mo siya ginagawa, dapat pa din, safety. Parang yun yung una ko na, talaga. Doon ko na-realize nga na, okay. Kaya pala, si Jim. Coach Jim, inaano niya talaga in-insist na, kunin mo yan. Oo. Parang, okay, yung pala yung niya din, yung parang pinupush niya. Kasi nga, actually, di ba, madami namang mabibilis na, sa atin, di ba, madami mabibilis na runners na. Pero, yun yung inano rin sa akin ni Jim, hindi porket mabilis ka, magaling ka na mag-coach. Oh, okay. Yeah. Yun ang inano sa akin ni Jim. So sabi ka, okay. Sige, na-realize ko na, actually, Coach, may mga tanong ako sa inyo mamaya. May mga juicy tayong tanong dyan. So yun, doon na So yun yung shock the system moment mo, hindi ka, siyempre, yung nursing profession mukhang talagang nag-take a backseat na di ba? Nag-take a backseat siya. Yung nagkaroon ng opportunity, nagkaroon ng spark, and siyempre, from the advice of a good friend, Coach Jim Lafferty, ayun na. Saka naalala ko dun Actually, may isa pa siyang sinabi din, Raul. Kung meron ding basically na shock the system moment din, no? Naalala ko one time, nung sinabi niya na parang, I think, basta sabi niya parang, if you can never go wrong. You can never go wrong when you pursue your passion. Yeah. Oo. Yun ang sinabi niya. Galing. Tama. Oo. Yeah. Parang doon parang may nagplant na ng seed sa akin yung binanggit na yan. Although at that time din, di ba sabi ko kanina, wala namang balak talaga na mag-coach Coach, interested ako sa ganyan, no? Hindi ka, kumbaga, nag-doubt na baka this could be a fad. Kasi, in some sports also, it could be a time lang na hindi siya di ba? Talagang magko-continue during that time wala ka bang naisip mo na ba pumasok sa isip mo na gano'n? Pero so, tinuloy mo pa din siya. Oo. At that time, actually, hindi. Kasi nga, siguro nga kasi gusto ko siya. Ito na talaga yung And, isa sa mga reason, ba't ko rin naman kasi kinuha yung training, no? It's more para sa akin. Kasi nga gusto ko yung sport So parang mas gusto ko lang siyang mas maintindihan. Correct. Parang, di ba, yun yung sabi sa'yo, never kong ginaw na mag-coach. Oo. Never kong ginaw. So, yun lang. Siguro nga, tama rin siguro siya, no? Si Jim, no? Basta, you can never go wrong when you go after your passion. Ang inano lang niya, basta once yung heart mo is in the right place, parang everything daw will just figure itself out. Kasi syempre, di ba, ang una mo namang isipin dyan, kikita ba ako dyan? Yun naman yung practical and normal na thinking, di ba? Pero at that time, parang sabi ko, So parang, basta if I follow lang my passion. Yun lang talaga. Kasi gusto ko to gusto ko siya. Wow. Galing, ang ganda ng story, Coach. Thank you for sharing that. Okay yun Kasi kung doon na nag-start lahat, Raul. Parang, ang maganda din, for me kasi lahat organic Yung mga naging athletes ko, parang, let's say, kunyari, maganda yung maganda yung experience mo. Parang, yung friend mo, tanong, and then, wala, lang talaga. Para siyang, word of mouth. Word of mouth. Ito, sige, try mo si Coach Ken. At saka, never, kasi at that time din, nung nag-start ako, never ko nga naisip na, although uso naman na yung social media doon. Okay. Never ko naisip na mag-post na parang, di ba, parang i-advertise mo yung
sarili mo. Parang for me kasi, at that time, parang happy na ako with, kung ano yung, actually, pagbalik ko from the US. Meron ka ng group nun, coach? Hindi, ano lang ako nun, individual. So parang at that time, I think siguro mga tatlo sila. A few. Sobrang ano lang. And ano pa yun one-on-one yun. May time pa ako mag one-on-one yun. So parang wala lang. Ang mindset ko lang din, kailangan tulungan ko to, mag-improve to. And then, hindi ko nga inisip na lalaki siya ng lalaki. Yeah. So, nag-start talaga yung coach during the pandemic, right? Or before the pandemic? Before the pandemic. Before the pandemic. Ito yung talagang konti pa lang kayo, 3, 4. Ito yung pre. Ito yung pre pandemic. Pero na ko yun, Raul, na-build ko siya. Parang somehow, before yung pandemic, nag-set in yung pandemic. Siguro safe to say, meron akong more or less mga, sabihin mo ng 20 athletes. Parang basically 20 na paying at least happy na ako doon actually. Yung time niya. Tsaka, ito yung time din na na-handle ko kasi yung TBR Yung first Phil Invest batch at saka yung first na Clark batch. Actually, nung pandemic kami yung last race So, na-handle ko yun. Dalawang season. Coach, my wife was there in the Clark batch. So, mukhang doon siguro kayo nagkakilala or nagkita. Okay. Yeah. Most likely. Saka pero madaming kasi, di ba? Madaming matras nun Parang, because of ano na lang yun? Yung 400 na lang kami nun. Yeah. 400 na lang yung participants pala. Correct, yeah. Na gano'n ng time na yun. So, na-handle ko yun. Yung dalawang na yung batch. And then, ewan ko, yung iba, minsan galing doon. May mga mangilan-ngilan galing doon. But, more talaga yung roster ko na buo from yung mga, let's say, friend mo. Yeah. Tapos, lalo na kung, let's say, nag-marathon ka and then nakita nila, uy, ang ganda ng mo. Ang ganda ng result mo. So, usually, ganun siya na lumalaki. Yung weekend run, coach, na name, may nagbigay ba? Or you came up with it? Or may story ba behind it? Actually, nakakatawa nga, kasi nga, ito yung time ito yung time nung mag-start na akong i-handle yung TBR. Tsaka di ba uso yung mga hashtag. Okay. Actually, I can run yan. So, yun kasi talaga dapat yung name. I can run talaga yung hashtag. Okay. Ano lang yun, hashtag lang. Hashtag. Kasi di ba? During the TBR, when you handled it, I can run yung hashtag. I can run. Kasi nga pag tumatakbo ako, ang sa akin naman kasi, kasi nga di ba nauso nga hashtag, sige na, mag-hashtag ka na rin. So, I can run. Parang for me, kung I can run, you can run. Parang yun yung ko. Yun yung meaning nung nung hashtag na yon. And then meron akong friend his name is Erwin, si Erwin Isla. Okay. So sabi niya, tumawag sa akin, sabi na, brother, parang mas maganda ata we can run instead na I can run. Okay. So siya yung nag-suggest. Sinuggest lang naman niya. Sabi ko, oo nga may dating. Yeah. May dating. And hindi mo siya kailangan explain. Kasi yung I can run. Sa'yo Kasi kailangan ko pa explain na if I can run, you can run also, di ba? Parang gano'n. Eto, collective. Saka syempre, mas maganda we. Yeah. Actually, yun yung pinaka doon, yung we. So sabi ko, okay. So yun, doon ko lang inumpisa na gamitin siya. And then, syempre, di ba may mga small groups si TBR So ako yung nag-handle ng South Group. Yeah. Kasi may mga pa sila Basta pa yan